Breaking news, paktay na. Baptist Bishop, open letter kong Abante, we are shamed on you. Naku, we are shamed on you. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ng iba't ibang members. Siyempre, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas at siyempre supportahan nyo The General's Viewpoint, mga katunay. Pagpatuloy natin. Ng Baptist denomination sa ating bansa. Pagkatapos yung mga pahayag ni Congressman Benny Abante sa quad hearing. Ano yan? Nambuy-buy siya sa suporta ng mga Baptist kay PRRD noong 2016 na eleksyon. Gumamit siya ng mga Bible verses. Ito na nga, inuulan siya ng reaksyon o batikos ng iba't ibang Baptist communities. Dito, yan yung sinabi niya na lahat daw bumoto kay Tatay Digong noong mga panahon ng eleksyon noon nung tumakbo si Tatay Digong. Pinagmamalaki niya pa yun. May open letter si Stephen Living Billester. Kilala ko itong Baptist pastor o bishop na ito. Sabi niya, open letter to Bishop Abante. Don't use the Baptist name and all its members as if you are the reason we voted. We are ashamed of how you use Bible verses in the hearing. The question is, do you even apply those to yourself? My family and I, along with others, voted out of our love and trust for Tatay Digong, not because of you or your words. Ay, nako. Itinatanggi ng Baptist lahat ng mga pinagsasasabi mo, boss. Boss, atras na lang. Huwag na ang Abante. Kasi pag pa-Abante, pasulong yun eh. Ibig sabihin, may magandang mangyayari pag pasulong ang buhay mo. Sa'yo, puro pa-atras. Diba? Ayan, itinatanggi nila kung ano man ang mga pinagsasabi mo. At eto pa, huwag mong gamitin ang mga salita sa Biblia. Tama naman yun. Huwag mong gamitin sa salita ng Biblia dahil ang Biblia ay napakasagradong bagay. Diba? Hindi ko naman sinasabing nagsisinungaling ka. Pero bahala ka mag-isip kung anong maiisip mo sa mga sasabihin ng mga tao. Pero hindi dapat dinadala yan dyan. Diba? Dahil may kasabihan naman talaga, ang kasamaan ay dapat puksain. Diba? Ngayon, ang ginawa ni Tatay Digong ng mga panahon na yon is yung mga kasamaan ay pinupuksa niya. Diba? Nababasa naman natin sa Biblia na talaga nakipaglaban, may mga nakipaglaban nun sa mga masasama, diba? Tapos ikaw, pinagtatanggol mo yung mga masasama. Grabe. Malaking sampal ito sa isang bishop, galing din sa isang bishop. Kilala ko itong si Bishop Stephen Living Billester. Okay, so ito pa. Maraming nagre-react. Kasi sige, po, maraming klase ng Baptist para matauhan. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. May Bible Baptist, may Independent, Fundamental Baptist, may Southern Baptist. Iba't iba ang kaya hindi sabi itong si Bishop Abante, he cannot speak for the Baptist. Pakinggan natin itong vlog na ito. Nagsalita si Baptist Bishop Bienvenido Benny Abante sa pagbubukas ng Quadcom hearing ngayong araw. Makailang ulit niyang binasa ang ilang nakasulat sa Biblia. At ilang ulit din niyang ipinagyabang na bumuto ang 6,000 na Baptist kay Rodrigo R. Duterte, sabay tanong kung ang bumotong Duterte diehard supporters. At ilang beses mong tinanong yan, let the record speak for itself. Yun nga yung tinatanong niya, no? May mga bumoto bang mga Duterte diehard supporters? Natural, kaya nga nanalo si Tatay Digong.
Eh kung yung 6,000 lang yung sa sinasabi mo inaasahan, eh di hindi nanalo sa Tatay Digong. Dapat nililinaw mo kahit pa paano nagdagdagan ng 6,000. Eh kaso nga lang dinidinay nila kung ano yung sinasabi mo. Na wag mo nga naman sila idamay, nananahimik sila. Diba? Sila na nga ito nananahimik, ginagambala mo pa. Ito talagang si Boss Atras talaga, There were more than 16 million dyed-in-the-wool supporters of Mr. Duterte who voted for him in 2016 as President of the Philippines. Oh. Nagtanong pa for public record yan. Sa ngayon marami ang mga karelihiyon ni Benny Abante ang nagsasalita at nagpapahayag na hindi lahat ng sinasabi ng kanilang pastor ay salitaan na ng bawat miyembro niya. Ayon nasa komento ni Joy Cruz ay, from your fellow Baptist, Benny Abante. Hi ma'am, good afternoon. I am a Baptist pastor po herein. Matagal na talaga ako gusto mag-message sa inyo concerning what is happening in our country and also for clarificatory purposes since nadadawit po kami mga Baptist because of one Baptist pastor in Congress. Good training team! Daming labada. So, May commercial pa dyan. marami pang susunod na mga comments, reaction. Kita mo dito pinapakita, ayaw nila ng ginawa ni Boss Atras, ni Kong Atras, doon sa kanyang hearing, doon sa hearing na yon. 'Di ba? Yan ang hirap sa kanya. Yung pilit mong ginagawa mong banal ang iyong sarili. Pero, 'di ba? Kita mo naman lahat ng sasabihin mo diyan ay madidinig nila. Natural magre-react sila sa kung anong sasabihin mo. Na parang ginawa mo naman silang sunod-sunuran na kung ano ang gusto mo, yun ang masusunod. Na sinasabi mo, 6,000 ang bumoto sa iyo. 'Di ba? Bumoto kami sa iyo. Parang, bro, boto natin si Duterte. Kailan mo binoto nung alam mo mananalo na? Kasi talagang wala naman siya doon sa gusto mong iboto eh. Yan ang problema doon. 'Di ba? Okay sana kung may ipinakita na nandoon si Duterte sa mga iboboto mo. 'Di ba? Tungkol sa pahayag ni Congressman Abante, napahiya. May isa pang post na nabasa ko. The whole Baptist community is ashamed of you. Pastor Abante do not represent all Baptist and even Baptist pastor in our country. Pinagmumukha kasi niya kanina sa hearing as if we are all united on his stand against that. The fact of the matter, Ma'am Joy, is that we have this common belief as Baptists in what we call the autonomy of the local church. It means that every para Baptist kasing ginawa local niya churches si practices si Pastor self-rule Tibuloy or sarili niya. self-governance. It doesn't mean that he is a Baptist and I am a Baptist, that we have a shared belief of everything. The best example of that is yung pinasa niyang batas na National Baptist. Bakit may nakadila? Sino yung nakadila? Siya yun? Si Atras yun? Okay. Day is not even celebrated by all Baptist churches in our country since most of us find it political. I tell you ma'am, majority of the Baptists in our country do not share his view about the current situation. Hindi lang talaga kami vocal when it comes to politics. His view is only for his local church, Metropolitan Bible Baptist Iglesia, not all Baptist churches and the Baptist people in our country. Second, we do not vote as one or just like the INC does block voting. We have this shared belief of the individual's liberty. Every individual, whether a believer or an unbeliever, has the freedom to choose what his conscience or soul dictates. Ayon, sinasabi nila dito na hindi sila katulad ng ibang relihiyon na bumoboto. Halimbawa, talagang makikinig dun sa pastor nila na ito ang i-endorso ko, ito ang iboboto namin. Diyan sa Baptist, iba ang paniniwala nila. Kung sino ang nasa puso mo, yun ang sundin mo. No? Taliwas doon sa sinasabi ni Atras na kapag sinabi niya, parang ganyan na sinasabi niya na lahat kayo ay bumoto sa mga Duterte, yan ang sabi ko sa inyo. Diba? Kumbaga may sarili silang pag-iisip. No? Parang pinapalabas kasi parang sumusunod sa kanya. Yun ang mali doon. At parang ito yung ginagawa ni Atras na parang siyang si Kibuloy. Diba? Parang mga ganon. Parang siya si Manalo na kung anong sabihin niya is yun ang power. Baka naman kili-kili power yan. Ako naiintriga talaga ako doon sa nakadila. Siya ba yun?
Mga katunay, comment nyo nga sa comment box. Siya ba yan? Sobrang naman pagkakadila yan. Kala mo dumila ng napakalamig na ice cream, hindi maipasok yung dila sa bunganga. Parang nanigas. Okay, pinasok sa freezer yung dila. Hindi na maikilos. Na-stroke na. Every of us personally is accountable to God. Sinabi niya kasi kanina na hindi nagpapasalamat si Tatay Digong sa pagboto ng mga Baptist sa kanya. When in reality, iba-iba talaga binoto namin kasi it's our responsibility to vote. Ako nga noong 2016, si Tatay yung binoto ko. I tell you ma'am, maraming mga Baptist may Baptist. Si Tatay Digong ang binoto niya. Palakpakan. Kitang-kita naman Baptist yun. Si Tatay Digong ang binoto niya. Huli ka. Ang nagsupport kay Tatay Digong since her common law wife, Ma'am Avancenia is a Baptist herself. Ito ma'am, totoo talaga ito. Merong local church from MBBE Pastors Abantes Church na yung anak ay vocal sa pag-support kay Tatay Digong. Tawang-tawa nga ako sa post noon. Ma'am, please give attention to this one. Ayon naman sa isa pa ay, hello, isa ako sa miyembro ni Pastor Benny. Pagkatapos ng preaching niya noong November 8, Friday yan sa Middle East. Nagkwento siya patungkol kay Duterte. Ang sinabi niya na di ko nagustuhan, buti hindi dumalo si Duterte sa Quadcom kasi pag dumalo siya, tatapusin ko siya. Napakayabang na talaga ng pastor namin. Pati pulpito ginagamit na niya sa... Mantakin mo pastor ka pero nakakapagsalita ka ng mga ganung bagay. Diba? Yung tipo na dinadala mo dyan ang pagiging relihiyoso mo. Tapos madidinig nila ng mga tao na sumusunod sa'yo, nakikinig sa mga pangaral mo, parang napakaangas mo. Diba? Grabe, nagbabanta ka pa. Diba? Dapat kung ikaw ay pastor, hindi ka ganyan. Nakikita naman natin yung ibang mga pastor is kagalang-galang. Pwera na lang kung merong bumabasto sa kanilang pinaniniwalaan sa relihiyon nila. Talagang ipinaglalaban nila yon. Nakikita naman natin yon sa dating daan, sa Iglesia ni Cristo, di ba? May mga kanya-kanya silang paniniwala. Talagang naglalaban sila sa relihiyon. Kumbaga yung paniniwala nila sa relihiyon. Pero hindi sa ganyan na politika. Di ba? Ito kasi, dinadala niya sa politika. Di ba? Dapat ang relihiyon ay nilalabas sa politika. Hindi kasali yan. Di ba? Halimbawa, kung ang INC, ang Iglesia ni Cristo susuporta sa isang kandidato, ayos na yung suportang ibibigay nila, pero hindi na sila para kaladkarin pa sa kung ano pang issue. 'Di ba? Kung ano man yung mga relihiyon na sumusuporta sa mga politiko. Kaso nga lang to si Atras, talagang dinadala niya kahit sa hearing dinala din. Para tuloy lumalabas na parang ginamit niya yung Baptist para diyan. No, na parang kinukonsensya pa si Tatay Digong na binoto ka namin. No, parang sumunod sila sa'yo, parang ikaw si Puma Layar, na talagang sinusunod ka nila, parang gano'n. O yan tuloy na inis sila sa'yo. I'm still praying kay Pastor na maliwanagan siya sa kanyang mga ginagawa. Please hide my identity. Ayon pa sa isa ay, open letter to Bishop Abante, don't use the Baptist name and all its members as if you are the reason we voted. We are ashamed of how you use Bible verses in that hearing. The question is, do you even apply those to yourself? My family and I, along with others, voted out of our love and trust for Tatay Digong, not because of you or your words. Our faith is directly in the Lord, so don't pretend as if you are always right. Don't be a hypocrite. We are ashamed of you, Abante. Ashamed? Thank you po. Diba? Ayon naman sa isa pa ay, grabe, ashamed. He is using us Baptists. We voted for PRRD not because of him. We believe in the autonomy of local New Testament church. We voted PRRD not because of him, hindi dahil sa'yo. Nako. We believe in the independency of every churches. That is why hindi niya dapat kami isali. Maraming ngayang kaaway na pastor at churches. Bakit yung peace party list niya ba nanalo? Most of the Baptist churches supported the act as one of Atty. Arias, the son of Pastor Atty. Mar Arias.
Ang well-known influencer na si Tagabukid ay nagbigay naman ng Okay, so marami akong kaibigan na mga Baptist pastors and members at napag-aralan ko na ituro nila sa akin ang doktrina ng Baptist. Una yan, eternal salvation yan ang kanila. Mga Baptist founded sa Word of God. In fairness, karami ang Baptist na kakilala ko matino. Question mark ko lang dito kay Bishop, Congressman Abante, dahil iba yung sinasabi niya, iba ang ginagawa. Okay. Kontakin mo, hindi na siya nahiya doon sa cross na suot niya. Susuot siya ng cross para pangontra sa aswang. When it comes to politics, talagang may autonomy ang mga different local churches. Hindi yan ang mga members, hindi sila tinuturoan na sumunod sa payo ng pastor. Minsan, may pastor na mag-preach tungkol sa bubutuhan. Kaya lang, bahala ang member kung sinong bubutuhan niya. Tama yun. Siguro kahit naman yung mga INC, dating daan, yung mga ganto-ganto, kahit sinong mga relihiyon, 'di ba? Is may mga kanya-kanya silang pag-iisip. May mga kanya-kanya silang sinusunod, no? Kahit naman sabihin nila na sinabihin ng pastor, i-endorse ko tong taong 'to. O kahit boto nyo, syempre yung mga member, hindi pa rin hawak ng pinakapuno yan. Yung pag-iisip nila, yung puso nila kung sino yung gusto nilang iboto. 'Di ba? Hindi mo pwedeng saklawin yun. Na parang pinapalabas mo naman ito ni Atras dahil sa kanya. 'Di ba? Yun ang kinaiinis nung mga nagsasalita kanina, yung mga nagme-message na yon sa comments. 'Di ba? Pero sinasabi talaga nila is nahihiya sila sa kung anong ginawa nito ni Boss Atras. Ikaw naman kasi, Boss Atras, wag mo nang idamay sa susunod ang relihiyon. 'Di ba? Hindi pinapasok sa politika 'yan. Ang politika ay politika, ang relihiyon ay relihiyon. Ilabas mo 'yan. May kasabihan nga tayo kung may problema ka sa labas, kung ano man ang problema mo doon, kung ano man ang ginagawa mo sa labas, wag mo dalhin sa loob ng bahay mo. Para yung mga tao sa loob ng bahay mo is hindi maperwisyo. Ang problema, may problema ka na sa labas, dinadala mo pa sa loob ng bahay mo. Ayan ang nangyayari. Kaya hindi talaga pwedeng mamboy-boy si Bishop Abante na malaking naitulong niya Amante del Valle, sa para sa mga pagkapanalo Clara yun, ni General PRRD. Ano ba yan? Kung nakatulong ka, tumahimik ka na lang, hindi yung ibuy-buy mo pa dyan sa panit. Para kasi ang ginagawa niya, nanunumbat siya kay PRRD. 'Di ba? Parang sinasabi niya, para sila yung nagpanalo. 'Di ba? Syempre salamat doon sa mga Baptist na bumoto kay Tatay Digong. No? Pero kung si parang gusto niya magkaroon si PRRD ng utang na loob sa kanya. Na binoto ka namin, hinimo ko yung mga Baptist para iboto ka. Tapos ganyan ginagawa mo sa amin. Tapos dinamay niya pa yung mga vlogger na tumitira sa kanya. Sir, uulitin ko, hindi ka titirahin ng kahit sinong Duterte vlogger o mga nagtatanggol sa Duterte kung hindi mo rin binabastos ang mga Duterte. 'Di ba? Hindi naman magsasalita yon laban sa iyo yung mga vloggers ng Duterte. Hindi naman tumitira ang mga Duterte, yung mga vloggers nila, kung hindi inaano si Tatay Digong. Alam nyo, sa sinasabi mong yan, kung ang mga Duterte vloggers ay tira lang ng tira, di lahat kayo dyan sa kamera pinagtititira na. Pati sila Richard Gomez pinagtititira na dyan. Pero hindi. Kung sino lang yung mga tao na pumipilit na ibagsak si Tatay Digong at sumisira sa kanyang pangalan, natural ipagtatanggol siya ng mga vlogger niya, ni Duterte. Kahit hindi niya vlogger 'di ba? Siyempre yung mga naniniwala kay Duterte, ipagtatanggol at ipagtatanggol siya, sir. 'Di ba? Subukan mong gumawa ka ng maganda sa bansa. Subukan mong gumawa ka ng tama na hindi makakalimutan ng tao. Kita mo, magkakaroon ka rin ng mga tagapagtanggol. 'Di ba? Kaso nga lang hindi ka magkaroon ng tagapagtanggol kasi ganyan ang ginagawa mo. At nagagalit ka doon sa mga nagtatanggol kay Tatay Digong. Anong gusto nyo? Ginaganyan nyo si Tatay Digong tapos walang nagsasalita o nagtatanggol kay Tatay Digong? Parang yung mga taong sumusuporta kay Tatay Digong, mga nakaganon lang.
So, Kayo nga dyan, meron kayong pinagtatanggol kaya nagkakaganyan kayo eh. Di ba? Si ano? yun po, hindi lahat po ng nagpapanggap na alagad ng Diyos ay talagang nagsisilbi sa Kanya. Kaya That's right. may salita po ang Panginoon. Sabi niya, not everyone who calls me Lord, Lord ay kilala ko. Darating ang panahon, get away from me, you evil one. I do not know you. So, sana ang mga kaibigan kong Baptist, wag na kayong masyadong ma-offend. Bayaan nyo na lang siya, mga Baptist. Bayaan nyo na lang si Atras maggagaganyan. Wala na kayong magagawa dyan. Pagpasensyaan nyo na lang yung isang bishop na Baptist na dinamay niya ang mga kasama niyang Baptist. Marami akong kakilala talaga, kaibigan ng mga Baptist pastors. Bible Baptist, Fundamental Baptist, Southern Baptist, at alam ko medyo nasasaktan sila ngayon. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Files, at syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas, the General's Opinion. Ayun, saludo Sir General. Ayun, kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.